Kinwestiyon na isang party list representative ang bagong paraan ng pagsukat ng National Statistical Coordination Board o NSCB ng kahirapan sa ating bansa. Sa bagong methodology o paraan na ginamit kasi rito, tila pinababa raw ang bilang ng mahihirap sa bansa. Nakatutok si Jamie Santos. Saan na napunta ang mahihirap? Ito ang tanong ni Kabataan Party List Representative Raymond Palatino matapos makita ang ulat ng National Statistical Coordination Board o NCSB tungkol sa bagong methodology nito ng pagsukat ng kahirapan sa bansa. Sa bagong method na ginamit ng NCSB, tila itinago raw nito ang mga mahihirap sa ilalim ng tinatawag niyang statistical magic. Kahit daw sinong makakakita ng report ng NCSB, hindi maniniwalang balanse at neutral ang report nito. Sa revised NCSB methodology, lumalabas na nitong 2009, katanggap-tanggap na standard of living ay 46 pesos per person per day. Pero base sa lumang methodology na ginamit para mabuhay ang isang tao, kailangan may 52 pesos ito, mas mataas ng 6 na piso kumpara sa kasalukuyang batayan ng NCSB. Kaya sa bagong pagkwenta, bumaba raw ang bilang ng mahihirap na Pilipino. Bumaba raw ang bilang nito ng 5.3 milyon mula sa 28.5 milyon, nasa 23.1 milyon na lang ito ng 2009. Tayo po ay nagdududa dito sa latest number ng kahirapan sa ating bansa dahil imbis na sukatin talaga ang tunay na bilang ng mahihirap, ang ginawa lang ng pamahalaan shortcut, statistical magic. Para mas maging malinaw ang report ng NCSB, inihain ni Palatino sa Kamara ang House Resolution 960 na nag-uutos sa House Committee on Poverty Alleviation na magsagawa ng isang special inquiry tungkol sa bagong poverty measurement ng NCSB. Naging daan naman ng National Summit on Poverty and Equality and Injustice para ipaalam sa publiko ang paghihirap ng mga maralitang tagalungsod, mga magsasaka at mangingisda at mga nakatira sa probinsya. Ilan lang sa kanilang problemang epekto ng pagmimina. Hindi umano pantay na hatian sa budget, hindi maayos na demolisyon at hindi epektibong pagpapatupad ng reforma sa lupa. Paniwala ni Christian Munsod, malabo na mapatupad ng gobyerno ang Philippine Development Plan sa 2016. Wala raw kasing pinagbago ang kahirapan at hindi pa kakapantay-pantay mula pa noong unang EDSA Revolution. There must be something wrong with our development program, with the implementation of the program. And there must be a restructuring of the power structure ng ating bansa para mapaunlad yung mga agenda na anti-poverty program. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang espesyal na Pasko para sa mga espesyal na kabataan ang inyong matutunghayan ngayong gabi. Ating dinalaw ang mga lugar kung saan ang mga bata ay espesyal at ang ilan na may naiipit sa problema ng kanilang mga magulang. Tinago po namin ang katauhan ng ilan sa kanila para mapangalagaan ang kanilang karapatang pantao. Ano paman, isa lamang ang natitiyak, alam nilang Pasko na. Panoorin po ninyo. Naiiba, pero tunay na espesyal. Sila ang mga batang ating dinalaw sa mga special education o SPED centers sa Davao City para handugan ng maagang pamasko. Maraming salamat sa GMA Kapuso, and we just hope and pray that the GMA Kapuso Foundation will be forevermore be supportive to the SPED program. Kapusman sa pangunawa, pandinig o paningin ang mga batang ito, malinaw ang kanilang hatid na mensahe sa atin. Hindi dapat mawalan ng pag-asa at dahilan para maging masaya. Si Franklin may hydrocephalus, pero hindi ito naging hadlang para makagawa siya ng maraming bagay. Isang masunuring bata, isang mabuting estudyante. Marami siyang skills. Pag yung medyo mahirap-hirap yung lesson namin, matulog na yan, hindi na yan mag-ano sa lesson. Pero sa mga skills, mga gawing bahay, okay lang siya. Okay siya. Marunong siya. At ang kanyang puso, hindi kapos sa kaligayahan. Salamat sa inyo lahat. Dinalaw rin natin ang isang paaralan sa loob ng isang penal colony. Doon binibigyan ng pagkakataon ng ilang bilanggo na makapaghanap buhay at makapiling ang kanilang mga pamilya. Bagamat malayang nakapamumuhay dito, hiling pa rin ni Cheryl ang paglaya ng kanyang ama. I wish
ko sana makalaya na si Papa para magkasama na kami doon sa labas. Mahigpit yung hapon, hindi ka gaano makalabas. Parang nasa loob ka lang na bahay. Si Ami naman, meron ding hiling para sa kanyang mga magulang na naiipit sa salasalabat na kaso sa droga. Nasa ba si mama mo? Nandun po sa Butuan. Ang ginagawa ng mama sa Butuan? Napriso po siya. Kasi nadamay man si Papa. Merry Christmas, Ma. Miss na miss ko kayo. Gusto ko na kayo makita. Para kahit sandali, ay malimot ang masalimuot na kalagayan. Pagsasaluhan sa Kapaskuhan ang ating hatid sa kanila. Dako po ko pasalamat kay nga nakadawat og regalo ang akong anak gikan sa inyo ha. Sa tuod nga priso pod mi, pero ang iyo hang kasing-kasing abri na para sa mua kanang pobre pod mi kanang walang-wala pod mi. Sa gitna ng kanilang kalagayan at pinagdaraanan, kabilang sila sa aming alaala at hangad namin na sila ay mapasaya. Ito po ang agilang nililok ng ating mga kababayan dyan sa Davao Penal Colony. Naku, hanga ako sa inyong pagkamalikhain. Ito po ay malugod kong tinatanggap bilang inyong pamasko sa akin. Maraming salamat po. Hindi pa po tapos ang paghahatid natin ng kasiyahan sa Davao. Bukas po ay mag-aala Santa Claus tayo muli doon. Samantala, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating Give a Gift Christmas Project sa Davao. Sa mga nais pong magpadama ng saya ngayong Kapaskuhan, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng iyong donation sa aming mga bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Yang bata na yan sa Bohol, kaawawang sinapit ng mahulog sa kawa ng kumukulong tubig. Annabel Rama, nag-init ang ulo nang makaharap sa pagdinig ang nagdemanda sa kanya na si Nadia Montenegro. Ito ang 24 oras